Sabi po sa Section 14 ng Republic Act 9275 or the Philippine Clean Water Act, dapat po merong wastewater discharge permit ang mga establishments na nagdi-discharge ng tubig sa ating land or water body. Ang wastewater discharge permit by definition is the legal authorization issued by DENR to discharge wastewater. Ang discharge permit ay compliance ng mga establishments sa Republic Act 9275. Sabi sa Rule 14.18, I read and I quote, Rule 14.18, pollution sources currently discharging to existing sewerage systems with operational treatment facilities shall be exempt from the permit requirement. So yung pong mga establishmento na yung kanilang system, treatment system, yung kanilang sources of water pollution, kung connected po sa mga sewerage system, ay exempted sa permitting requirement under this law. At yung permit na tinutukoy dito ay ang discharge permit. Doon sa mga establishments na merong mga sources of water pollution gaya ng mga septic tank, oil and water separator, oil and grease interceptor, may mga STP, WWTP, pero hindi connected sa sewerage system. Base dito sa Rule 14.18 ng Philippine Clean Water Act ay covered ng permitting requirement. Covered yung establishment kung hindi connected sa sewerage system ng discharge permit. At pagkatapos na makakuha ng discharge permit, ang kasunod na ang pag-submit ng mga information about these discharges. Of course, the discharge permit provides the quantity and quality of the wastewater. The reporting requirement, kung kailan magsasubmit ng report, at iba pang mga conditions. Among many, ang pagsasubmit nga ng self-monitoring report every 3 months. Ang pagkuha ng discharge permit sa pagkakataon ngayon ay through online platform. Ang DENR ay mayroong Online Permitting and Monitoring System or OPMS. Ma-access mo ang system na ito through opms.emb.gov.ph. Kung gagawa ka dito ng account, pwede ka nang mag-access ng features. Among many, ang pag-secure ng discharge permit. Ang mga requirements sa pag-secure ng discharge permit sa DENR ay depende sa type of application. Meron tayong sets of requirements for the first time application, and then meron tayong sets of documentary requirements during renewal of the discharge permit. So as shown on the screen are list of documentary requirements submitted through online permitting and monitoring system. Kapag na-submit mo ang mga requirements na ito at nabigyan ka ng order of payment ng EMB, nabayaran mo yung corresponding fees, eventually mabigyan ka ng discharge permit, ma-approve ang discharge permit online. Pwede mo na ngayon siyang
ma-download sa system. So doon sa online permitting and monitoring system, dito mo rin madadownload yung wastewater discharge permit issued by the Regional Office of Environmental Management Bureau. So doon sa mga nag-exempt, walang kailangan kunin na permit ay dahil mga tenant, locator, connected sa sewerage system. So kapag meron ka ng discharge permit, dapat titingnan mo ngayon yung mga conditions sa permit mo. And very typical yung proper management ng wastewater, yung pagpapa-siphoning. No, those who have no discharges, ang presumption nasa mga containers, tanks, vessels ang inyong mga wastewater, nasa mga vaults. So nandun lang talaga naka-stay, doon naka-stack, naka-store. Like when you flush um, toilets, papunta sa mga septic tanks ito, typical walang mga discharges yon, walang outlet yon. Kaya nandoon naiipon sa tangke. So since di naman tayo nagdi-discharge, it will consume the space ng tank. Ang ending, mapupuno yun. And later, mag-overflow na. To comply with the condition of the discharge permit, kailangan tayo nagpapa-siphoning or dislodging through a DOH recognized service provider. Pero kung meron tayong wastewater treatment system or sewage treatment plant na yung mga septic tank natin, lahat ng mga outlets nito papunta sa centralized or common treatment plant, tapos lilinisin doon for a period of time and then eventually magdi-discharge. Ang requirement na naman dyan ay yung wastewater sampling and analysis. So kailangan mo na ngayong i-analyze yung quality ng tubig na dinidischarge mo back to the environment. To ensure na yung mga water bodies natin ay protected at hindi na aalter ang quality nito. Alam naman natin na ang mga water bodies may mga classification. May iba't ibang gamit ang tubig. Now, if we are discharging water dyan sa mga water bodies, baka kung hindi pasado sa standard set by DNR, maalter mo ang quality ng tubig. Kawawa yung nakadepende dyan sa tubig na yan. The classical example, kung tayo ay nasa mga tourist destination, kung ang mga establishment ay magdi-discharge ng tubig na hindi pasado sa standard ng DNR, masisira ang quality ng tubig dyan at maapektuhan ang livelihood ng mga tao. Decline ang tourism. So kaya marami pang classic example bakit natin kailangang i-maintain ang quality o yung classification ng tubig doon. Baka isang araw, yung ating mga water bodies ay daanan na lang ng sasakyan. Wala nang beneficial use para sa recreation dahil di na pwedeng magkaroon ng skin contact. So we have to conduct water sampling and analysis through an accredited laboratory to ensure na maproteksyonan yung water bodies. And of course, to ensure that we comply with the condition set by DNR EMB through our discharge permit. Now, ang common question dyan, ano yung mga parameters na pinapatest? Hindi mo na kailangang problemahin yun kasi typical naka-indicate na yan sa ating mga permit. At di mo na rin kailangang itanong kung kailan ka magsasubmit ng report with the reporting requirement as part of the condition of the permit. Yun nandyan na yung schedule.
Okay? And sa mga meron ng discharge permit, continue to monitor your activities. Baka hindi na tayo nagko-comply sa standard ng DNR, na-alter na rin natin ang quality ng environment. So that's what pollution control officers is doing to protect the environment, to protect life.